At tayo po ay, ayan, matatapos na po uli yung July at pupunta na tayo ng August. Okay, ang bilis ano po at sa susunod ay Berna po. Ayan. Kaya medyo yung mga ninong at ninang, maghanda na po ng mga pangregalo. Ayan. Pero siyempre, kapag ka po tayo ay nagbigay, sabi po sa Bible, it's more blessed to give than to receive. Punta po tayo ng Matthew 24 verse 19. Ayan po sa ating harapan. At ating pong sama-samang basahin. Sabi po rito, but the one who endures to the end, he will be saved. Okay? Pero po yan ay pag tinagalog po ninyo ay iba po yung kanyang kahulugan. Okay? Yung endures po sa Tagalog ay iba po yung kanyang rendering. Okay? So tignan po natin. Mateo 24:13. Okay, babasahin ko po rito. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Okay? So yun po yung ating text. Ano po ba yung ating topic ngayong umaga? Ano po yung paksa natin? Ang paksa po natin ay commitment. Sabi po ninyo sa inyong katabi, commitment. Okay. So, ating pong pag-uusapan kung ano po yung pong nagkukulang sa maraming Kristiyano sa mga panahon po na ito. So, sisimulan po natin ang pagtalakay po tungkol sa kahulugan ng commitment at kung saan ito madalas na ginagamit. Ano po ba yung commitment? Okay? Ang commitment daw po, ayon po sa dictionary, ay something we bound ourselves to do faithfully. So, pag sinabing commitment, ang ibig pong palang sabihin yon ay tinatali mo ang sarili mo na yon ay gagampanan mo at tutuparin mo ng may katapatan. Saan po ba ang commitment makikita? No? Ano ang commitment? Sa kasal po, ito po ang inyong maririnig doon sa kadalasan na tanong doon po sa mag-asawa. Sabi po doon ay tatanungin po yung pangalan ng babae o di kaya ng lalaki at sasabihin po nung pong nagkakasal sa kanila ay ito ang sabihin mo. Okay? So halimbawa po, gamitin po natin si Edison at saka si Lani. Sabihin po natin, Edison Solis, tinatanggap mo ba si Lani Nueva? Ayan, to be your lawful wedded wife. At ito po yung matindi. To have and to hold from this day forward. At ito pa. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. So yun po yun. Pero meron pong kanta si Kenny Rogers at ang kanyang kanta ay ito. Ano? Kung alam niyo po yung kanta na Through the Years, may portion dun sa song na yun na ang sabi, if it's okay, I'll stay with you through the years. So, medyo yung sinumpaan ng mga kinakasal, pagdating dun sa song, medyo magkaiba po ang ibig sabihin. Kasi ang sabi doon sa kahit na sa hirap, sa sakit, sa pagdurusa. Pero pag dito, pag hindi na okay, hindi na rin tayo through the years. Ayun. So, masasabi po natin na ano po ba yung mga nawala sa maraming nagpapakasal ngayon? Yung commitment. Okay, pagka po kasi nililigawan ni lalaki yung kanyang nagugustuhan, siyempre may mga katangian po siya na nakita, kaya po yun ay kanyang nililigawan. At si babae naman, siyempre may makikita rin siya. Kaya lang pero pagdating ng mga panahon, bumapangit yung itsura ng balat, pumuputi yung buhok, natatanggal yung mga ipin. So yung love po, mga kapatid, kasi minsan ang love po nakapokus doon sa mga characteristics
na babawasan. At dahil po doon, mapapansin po ninyo mga kapatid na hindi na po love ang usapan, kundi ano po? Commitment. Amen po ba? Amen. Kasi pagdating ng panahon, yung mga dahilan kung bakit mo siya minahal ay nababawasan, ay nagkukulang na, lalo na pagka medyo hindi na nagugustuhan ng bawat isa, yung nagiging ugali, whatsoever. So, pagdating ng panahon na yon, yung commitment na hindi pinakasalan kita, hindi dahil sa ganda mo, sa pera mo, o sa ano pa man, kundi nag-commit ako na magsasama tayo sa hirap at sa ginhawa. Commitment po ang tawag doon. Amen? Amen? Ganon din po sa buhay Kristiyano. Nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating Lord and Savior, siyempre, bawat isa sa atin, ang dami po nating expectation kay Lord. Pero, pag dumating po yung panahon, kung alam niyo po itong nangyayari na kapag ka bagong Christian ka, minsan lahat ng pinagpe-pray mo ay sagot agad, tapos hindi ka naman nakakaranas ng mga matitinding mga problema, pero nung tumatagal ka na kay Lord, ang tanong mo, Lord, ba't noon ang bilis mong sinasagot, ngayon medyo mabagal. Bakit Lord, noon medyo maayos naman, bakit ngayon medyo humihirap? Mga kapatid, doon natin makikita na hinihingi na yung commitment sa atin. Kasi sa bawat relasyon, commitment po ay importante. Amen po ba? Kaya po sabi doon sa ating text, but the one who endures to the end, he will be saved. Commitment po yung binabanggit doon. So tulungan tayo ng Lord na makita po natin yung ating mga sarili habang tayo po ay nag-aaral. Okay, sagutin po natin yung tanong, sa naging relasyon natin sa Diyos, noong manalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo, kani-kanino tayo kailangan magkaroon ng commitment. Okay? Una sa lahat, sa Diyos mismo, kailangan tayong magkaroon ng commitment. Alam natin na ang Diyos po natin ay Trinity. Kaya ito po yung tungkulin natin. Sa Diyos Ama, sabi po ng Mateo 22 verse 37, and He said to them, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So kaya po, sa Bible, binigay po ng Lord ang 10 Commandments sa mga Israelita, ang sabi po ng Panginoon, okay, nandyan pa ba tayo? Anong sabi ni Lord? Huwag tayo magkakaroon ng iba. Okay, huwag tayong magkakaroon ng iba. Pero siyempre, mga kapatid, ang problema po natin ng mga Pilipino, bago natin makilala ang Lord, ang kilala dati natin ay hindi totoong Lord. Kaya meron po tayong mga statue, meron po tayong ganyan. At kaya noong makilala natin ang Lord, ewan ko lang kung ginawa ito ng iba, yung iba talagang sinuko po nila. Kami po, sa panahon na yon, na nag-struggle po yung family ko kasi nung makakilala kami nung aking ibang mga kapatid, yung ibang mga kapatid ko, hindi pa. So, ayaw po nilang tinanggal namin yung mga rebulto. Kasi, sabi ni Lord, mamahalin natin siya ng buong puso, kaluluwa at kalakasan. So, dapat walang iba. Amen po ba? Amen po ba? Pero sa ngayon po, hindi na lang po mga rebulto yung issue. Marami na po. Kaya po sa Bible, sabi po doon, do not love the world, nor the things that are in the world, for all in the world that is the lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life is not of the Father, but is of the world. So, hindi na lang po mga rebulto ang mga kaagaw ni Lord sa ating pagmamahal. Kaya minsan nag-struggle tayong pumunta ng gawain kasi nga po, yung mundo ay kinukuha yung ating panahon. Minsan kung kailan po tayo talagang nagpasyang pupunta, ay nagugulat tayo, doon tayo minsan nagkakaroon ng bisita, at minsan pagka nagkakasakit tayo, marami pong mga pangyayari. At minsan wala tayong pera, kinakapos tayo sa ating pamasahe.
So maraming bagay po ang kumukuha at pumipigil sa atin para yung sabi ni Lord na love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength. Kailangan po natin siyang mamahalin. Amen po ba? At alam nyo, hindi lang po yun. Kasi minsan, kapag ka po nag-aaral tayo ng katulad po nito, sabi po rito, love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. Problema po minsan, na dahil po yung ating Bible ay nasa ating mga cellphone, nandyan pa po ba tayo? Hindi natin naiiwasan na minsan may mga nagpapa-pop up na mga notification na natitignan natin, yung FB natin, yung Instagram natin, at kung ano-ano. So, yung mind natin, sana nakapokus. Hindi na doon sa study. Hindi na doon sa ating pag-aaral, kundi napunta na doon sa At yun po yung ating nagiging problema. Kasi minsan, pagising natin ng umaga, ang una nating natitignan ay hindi po yung Bible, kung hindi po yung, baka may nag-message sa atin. So, hindi po natin binabaliwala na mag-response tayo dun sa mga message, pero minsan, ang nauuna po nating ilagay sa ating puso, sa ating isipan, ay hindi po yung tungkol sa Lord, kung hindi po tungkol sa ibang bagay. Kaya ang sabi ng Lord ay ganito, tayo, bilang naging Kristiyano, dapat mag-commit tayo na mamahalin natin ang Diyos Ama, ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen? Amen? At may dagdag po yan, pati yung lakas. Kaya po, hindi lang po, mga kapatid, natin siya minamahal ng puso natin, kaya po sabi doon sa 1 John 2:16 ay huwag yung mga bagay ng mundo. Hindi lang po natin siya mamahalin ng ating pong kaluluwa, ibig sabihin po, mga kapatid, yung ating mga ginugusto at nilanais sa buhay, at hindi rin po natin siya mamahalin ng ating iniisip, kundi maging ng ating kalakasan. Kaya po, mga kapatid, may paglilingkod kay Lord. Amen? Amen? May paglilingkod na yung lakas mo, yung dunong mo, yung kakayanan mo, pinaglilingkod mo rin din yun kay Lord. Kasi yun ang paraan ng pagmamahal sa Kanya. Now, hindi lang tayo sa Diyos Ama may commitment, kundi sabi sa John 10:27, may commitment din tayo sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi po doon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen po ba yun? Meron po akong nakausap, at yung nakausap ko po, mga kapatid, sabi niya sa akin, Pastor, tumawag ako kasi na hindi na tama itong aking nararamdaman, hindi na tama itong ano. Tapos doon sa process ng aming kwentuhan, ay naipakita ng Lord sa akin na minsan, ang nagiging problema po natin, mga kapatid, kapag meron po tayong mga nararanasan, meron tayong mga pinagdadaanan. Kaya pala sabi sa Hebrews 12:2 na fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Kaya pala pinapatingin tayo kay Lord is, yung po pala ang mararanasan natin. Meron tayong mararanasan na hindi magagandang sitwasyon sa ating buhay. Sino po yung wala? Pakitaas ang kamay. Lahat naman po ay meron pong hindi magagandang naranasan. Pero yung mga hindi magagandang karanasan na yun, bilang commitment natin kay Lord, kanino tayo titingin? Kay Lord. At ang paraan ng pagtingin kay Lord ay ano? Kapatid, kay Lord mo isumbong. Amen? Di ba? Hindi kay Tulpo. Kay Lord. Amen? Hello? Kay Lord mo sabihin, Lord, nahirapan ako. Nami-misunderstood nila ako. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya itong aking pinagdaraanan. Sabihin mo kay Lord. Yun ang commitment natin eh. Kapag meron po tayong pinagdadaanan, mga kapatid, sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang ibig lang sabihin nun, kay Lord ka kumonsulta. Kay Lord ka humingi ng tulong. Kay Lord ka lumapit. At kay Lord ka magpatulong at magpagabay. Amen po ba? Amen po ba?
So, sa puso natin, yung commitment natin sa Diyos Ama, kailangan nag-iisa lang siya sa buhay natin. Pero sa ating Panginoong Hesus, dapat mga kapatid, sa Kanya tayo lalapit at hihingi ng tulong pag meron tayong pangangailangan. Amen po ba? Saka na lang niya sasabihin, o sige, lapit ka kay ganyan, lapit ka kay ganon, tanong ka kay ganyan, tanong ka kay ganon. Pero si Lord ang una nating tinatanong. Pangatlo, may commitment po tayo sa Holy Spirit. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig lang sabihin nun, huwag tayong lumakad at mamuhay sa sarili nating lakas at dunong. Amen po ba? Amen po ba? Sabi po yan sa Zechariah 4:6 na, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So ngayon, na born again ka na, at ikaw ay tinatahanan na ng banal na Espiritu, kapatid, huwag mong gamitin yung dati mong lakas, dati mong dunong. Gamitin mo yung lakas na binibigay ng banal na Espiritu at yun ang commitment mo sa Kanya. Kaya nga po, nung si Paul ay lumapit po sa Diyos at sabi niya, Lord, tanggalin mo. Ganyan din mo ba ang prayer natin? Lord, tanggalin mo. Kasi meron po siyang pagsubok at sinabi niya, Lord, tanggalin mo to. Mahirap po pagka po yung mga hadlang ang ating ipapatanggal. Kasi minsan ang nagiging hadlang, anak. Anong gagawin natin sa anak natin? Tatanggalin natin? Sa trabaho, tatanggalin natin? Hello? Diba? Anong sabi lang ng Lord? Anak, sapat ang aking grasya sa iyong sitwasyon. Amen? Amen? So ang commitment po natin, mga kapatid, sa Holy Spirit ay kapag tayo'y dumadaan na sa mabibigat at mahihirap na sitwasyon, ang ating alalahanin, nandiyan naman ang Holy Spirit, tutulungan niya ako. Amen? Amen? So mga kapatid, ang unang-unang iisipin natin, meron bang kaagaw sa puso ko si Lord? Aba, kung meron, ay ang commitment dapat kay Lord ay siya lang talaga. At sinabi yan sa Bible, sa Hebrews, na ating Diyos ay siloso. Amen? Ayaw po niya na may kaagaw. At dapat, mga kapatid, kung ano narinig mo kay Jesus, yun ang gagawin mo. Pero siyempre, kung ano yung ating mga dinadaanan at sitwasyon, hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Amen? So kanino tayo unang nagkakaroon ng commitment sa Diyos? Na siya'y ating mahalin, sa Panginoong Hesus, na siya ay ating sundin, sa Banal na Espiritu na siya'y hayaan nating tulungan tayo sa ating mga nararanasan. Amen? Pangalawa, may tungkulin din po tayo o responsibilidad tayo sa ating church. Pag binasa niyo po ang 1 Peter 2:5, Ephesians 2:21 and 22, at saka yung Ephesians 4:12 and 13, at tignan po natin yon. Basahin ko po sa Tagalog. Okay, unang Pedro 2:5. Hindi, bibigyan niya tao ng tubig. Oo. Paglaki mo, gawin mo yun. Huwag mo na ngayon kasi mas malaki pa sa iyo. 1 Peter 2:5, ano sabi? Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na teka muna, 3 pala ito. Sorry. 2 dapat. Yan, sorry. 2. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos na mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Hesu Kristo. Okay? Punta tayo ng Epeso. May sounds pala yung aking Bible. Ephesians chapter 2.
Okay, 21 and 22. Ano sabi? Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At punta po tayo ng chapter 4. Okay? 4:12 and 13. Okay, punta tayo ng 12. Ginawa niya ito upang handa sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo ang iglesia hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sa lahat po ng yan na ating nabanggit, ang tinutukoy po mga kapatid ay tayo po ay naging part ng isang local church. Isang bagay po mga kapatid ang hindi po natin pwedeng piliin. Ang Lord po ang naglalagay sa atin sa isang local church. Sabihin niyo yan sa inyong katabi. Hindi ikaw ang pumipili, si Lord ang pumipili para sa iyo. Amen? Amen? Hindi ko po pinili na maging part ako ng church na ito. Hindi ko po pinili. Hindi nyo rin po. Si Lord po ang naglagay sa inyo rito. Amen? Amen? So kaya, eto, diretso ang salitaan. Kaya hindi ikaw ang magpapasya dahil sa iyong mga experiences na mga negative na ikaw ay aalis at titigil sa iyong pagsuporta. Si Lord, kapatid, ang dapat gumawa nun kasi siya ang naglagay sa iyo. Klaro ho ba yun? Hindi tayo magpapasya. Kasi ang Lord ang naglagay sa atin. Pero lang ko ang Lord ang mag-alis, pero siguradong hindi gagawin ni Lord kasi hindi gano'n ang kanyang paraan. So dahil doon, mga kapatid, meron tayo dapat na commitment sa church. At alam nyo, sa panahon ngayon, ito po ang kulang. Yung ang mga Kristiyano, may commitment sa Diyos, pero walang commitment sa church. Kaya po nangyayari, pagka nagkaroon sila na hindi magandang sitwasyon doon sa church na yun, lilipat sila ng iba. Tapos yung iba naman, pagka nakakapunta ng ibang bansa, pupunta ng ibang simbahan. Pero yung iba, ang ginagawa po nila, kapag nagpunta sila ng ibang bansa, nag-aano po sila ng Bible study doon sa lugar na yun, kaya nagkakaroon ng outreach yung church nila sa ibang bansa. At ganun po yung nakakakwentuhan ko. Pero yung iba, wala nga silang commitment, so naghahanap sila ng simbahan. Sila, ang gawa nila, hindi. Dadaling ko dito yung aming simbahan. Magkakaroon ako ng BS dito. So, una po nating tungkulin bilang may commitment tayo dapat sa ating church ay yung daluhan yung kanyang mga gawain. Amen? Katulad ng ginawa natin ngayon. Kaya po, paki-congratulate ulit ang bawat isa. Congratulations. Kasi sabi, do not forsake the assembling together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Pero, ito po yung gusto ni Lord na maipaunawa sa bawat isa sa atin. Na hindi lang po Sunday yung gawain. Meron din pong Bible study, meron din pong prayer meeting. At gusto ko pong ipamanik sa bawat isa, mga kapatid, na ipag-pray natin na tayo po ay maging kabahagi ng prayer meeting. Kasi kung meron man pong kailangan ng ating bansa ngayon, kailangan niya ng nag-i-intercede o intercessor. At pakitignan nyo ang inyong katabi at pakisabi, ikaw yun. Amen? Saan po ba tayo nakatira? Sa Pilipinas. Amen? At sino po ang inaasahan ng Pilipinas na magpe-pray sa Kanya? Ang mga Pilipinong Kristiyano. Amen? Amen? So kaya po, kung meron po tayong gustong puntahan, maliban po sa Sunday service, i-desire natin sa heart natin, ayusin natin ang ating mga schedule at daluhan po natin ang prayer intercession. Kasi kailangan ng ating bansa ang ating pananalangin. Amen po ba? Lalong-lalo ngayon.
Amen? Hello? Si China. Amen? At yung ating mga senador, may kakampi, si China. Tapos sa impeachment, sa halip na neutral yung ibang mga senador, tagapagtanggol sila nung pong nililitis. Hindi po yun magandang sinyales. Lumalabas na ngayon pa lang, hindi na sila magiging patas. Tandaan nyo, sa bawat pag-i-impeach, mga kapatid, yung pong mga senator ang siyang judge. Pero wala dapat silang kinakampihan. Pero lumalabas sa ating pong napapanood, nanonood ba kayo? May kumakampi. So hindi magiging patas. Kasi tandaan nyo mga kapatid, ebidensya po ang pinag-uusapan. Hindi po kampihan. Ebidensya. So kung merong mali, dapat po panagutin. Amen po ba yun? Kaya po, kailangan ng bansa natin ng nananalangin. At pakisabi sa inyong katabi, ikaw yon. Amen? Kaya pakiulit nyo sa inyong katabi, see you sa Friday. Opo. Opo. Kailangan ng bansa natin nang magpe-pray sa Kanya. Alam nyo, mga kapatid, di ba kapag nanonood ka ng TV, grabe yung ating reaksyon. Grabe yung ating bibig, hindi minsan nandiyan pa ba tayo? Di ba, hindi tayo makapagtimpi, nagko-comment tayo eh. Amen? Pero ang pinaka-the best mga kapatid, hindi po yung ating reaksyon at yung ating komento. Ang kailangan po ipag-pray natin ang ating bansa. Iyon ang kailangan ng bansa natin. So kaya po, tungkulin natin sa ating church na hindi lang po Sunday, lalong-lalo na daluhan natin ang prayer intercession. Kaya po gusto nating palitan na yun na hindi po prayer meeting, prayer intercession. Okay? Pangalawang tungkulin po natin sa ating pong local church, sabi po ng Malakay 3:10, ay suportahan po natin ang kanyang pinansyal na pangangailangan sa pamagitan po ng pagkakaloob po natin ng ating mga ikapo. Okay, sabi, bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house, and test me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. So kaya po mga kapatid, sino po ang tatangkilik sa pangangailangan ng kanyang local church? Hindi po nating kailangan kumuha ng mga taga-ibang bansa para po tayo ay, tayo po mismo. And by the way, ito po mga kapatid, ang sabi rito, ang intention ng Lord, pakisabi sa inyong katabi, gusto ka ni Lord i-bless. Amen? Amen? So, kung saan ka gusto ni Lord na i-bless, doon mo kailangan sumunod kay Lord. So, kung ang blessing na gusto mo ay financial, sabi rito, kailangan mong mag-ikapo. As gusto po nating sabihin sa bawat isa, mga kapatid, pag sinabing tithe, 10% po yon. At hindi po tayo yung magpapasya kung ilang percent. At hindi rin po offering. Tithe po ang pinag-uusapan. So pakisabi sa ating katabi, lahat ay dapat mag-ikapo. Amen? Amen? Lahat po. At gusto kong sabihin sa inyo na meron po akong alam, nakilala ko po siya, na kwento niya sa amin, ay isa po siyang matagumpay na lingkod ng Lord ngayon doon sa ibang bansa. Ang sabi niya, college daw siya, nagtatights na siya kay Lord. Ibig sabihin, estudyante pa lang siya. At kaya ngayon, mga kapatid, minsan nakasama ako doon, nabigyan niya pa ako ng sapatos dati. At hanggang ngayon, grabe siyang sumuporta doon sa mga kaibigan niya, mga pastor. All because, na-receive niya yung blessing kasi nga po, nagbigay siya sa Lord. So kaya mga kapatid, sana wag po tayo magdalawang isip. Sana wag po tayo magtanong
At sana wag po tayong mag-isip na, ay, kay pastor lang naman mapupuntahan. Hindi po yun ganon. Kay Lord po yun mapupunta sa kanyang gawain. Kaya po, ang hirap naman po, mga kapatid, na meron pa akong kukontakin, although tinry ko minsan, doon sa ibang bansa at sabihin, pakisuportahan mo nga yung aming natuwa naman siyang bigyan tayo ng tulong. Pero mahirap po yung ganon. Mas maganda sa bawat isa na tayo po ang magpagamit kay Lord. Ay, isa po sa talaga nangangailangan natin ngayon is yung talagang yung mission natin. Okay, yung ating pinapamasahe doon sa taga Marinduque, yung pinapamasahe natin sa ibang mga lugar, yung aming pinapamasahe sa bawat pagpunta sa outreach. Ayan. Lahat po yun, kinukuha natin doon sa ating pong tithes. So, ipag-pray po talaga natin na magampanan po natin to. Amen po ba? Pangatlo na ating pong tungkulin ay, kaya po tayo pinapadalo ng Bible study, ay tungkulin po natin, tayo po ay tumanggap ng mga training for equipping at teaching for growth na ating pong spiritual faith. Ephesians 4:12 and 13, nabasa po natin yung kanina, hindi na po natin ibabasahin. At tungkulin po din natin sa ating church, pakisabi nyo sa inyong katabi, na tayo ay magkaisa. Amen? Tungkulin natin i-maintain ang unity natin in the Spirit. Sabi po yan na Ephesians 4:3. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Alam nyo, ito po yung isa sa ginagawa ni Satan para po yung simbahan ay masira. Yung pinag-aaway-away niya po yung bawat isa. At hindi natin napapansin na minsan doon sa ganon, yung mga side comment po natin. At may mga pagkakataon na may nakikita tayo sa ating pastor o sa ating mga group leader o sa ating mga kapatiran na dapat ay sinasabi natin sa kanyang personal pero nasasabi natin sa ibang tao. Ginagamit ni Satan yun para tayo ay i-divide. Kaya magugulat ka na lang na may nagtampo, may sumama ang loob. Bakit ganon? Kasi nga po, hindi natin po na-maintain yung unity pagka po meron tayong ganon sa ating dibdib at isipan. So kaya tandaan nyo po yun, bantayan nyo ang inyong mga sarili. Kung meron po tayong napupuna, malinaw po yung sabi na Matthew 18, go to the right person. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Opo, wag po tayong pumayag na yung ating isip ay siyang sa atin. Hindi po, kailangan natin kontrolin yung ating sarili at lakaran natin yung salita ni Lord. At ang sabi ni Lord, malinaw po yan, nagbabasa ko kanina nung Levitico, sabi niya, kung meron ka napansin, i-rebuke mo yung kapatid mo. Pero ang sabi, wag daw po tayong gagawa ng masama sa isa't isa. At masama po yun, na hindi mo siya kinausap, pero sinabi mo sa ibang tao yung napuna mo sa kanya. Masama po yun. Mas maganda, diretso mo na siya. Maganda magsigawan na kayo. Kaysa yung ibinulong mo sa iba. At sa Bible po, yung pagbulong, yun po yung spirito ni Jebusite. Ang pinakahuling natalo ni David, pagka pinag-aralan nyo po nung panahon niya, ay yung Jebusite. At sa Bible po, yung spirito ng Jebusite, yun po yung pagsasabi ng hindi maganda tungkol sa ating kapatid. Kaya maganda, go to the right person para ma-maintain natin yung unity. Amen po ba? At tungkulin din po natin sa isa't isa yung gumawa po tayo sa bawat isa ng mabuti. Amen? Amen? Hello! Sabi po ng Galatians 6:10, so then while we have opportunity, let us do good to all people and especially to those who are of the household of faith. So, ibig sabihin, tingnan niyo po inyong katabi niyo. Hindi ko makalimutan sa isa sa mga kwento po ni Pastora Malu. Umattend po siya ng church. At siya po ay wala na pong pamasahe pa uwi. At nagulat po siya nung nilapitan po siya ni Pastora Louie at sabi sa kanya, Malu, ito yung pamasahe. Nagulat siya. So, ang ibig ko pong sabihin, ay pag nagpe-pray po tayo, may kakausapin si Lord. Amen?
Minsan, ginagawa kasi natin, tayo ang nagkukwento. Ang nangyayari dito sa kinikwentuhan natin ay nabe-burden siya. Sa halip na siya ay tumulong, naikwento pa tayo na yun. Talaga siya, kwento naman ang kwento ng kanyang mga problema, ganun. Hindi, mag-pray ka kay Lord, sabihin mo kay Lord, at si Lord may kakausapin. At magugulat ka, yung tumugon ay talagang si Lord ang kumaugnay. At pag ang Lord ang naglagay sa atin ng goodness, mga kapatid, nandiyan pa ba tayo? Mga kapatid, gawin mo yun. Gawin mo yun. Kasi kapag gumawa ka ng kabutihan, babalik sa iyo yun, kabutihan na yun. Amen? Tama po ba? Ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. At yung pang-anim na sasabihin ko, although patungkol ito sa akin o dun sa mga lingkod ni Lord, babanggitin ko na rin. Tungkulin din po natin sa mga leaders ng church, lalo na po yung ating pastor. Sabi po ng Galatians 6:6, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. So kung kayo po ay may blessing at naramdaman nyo po na gusto nyong i-share yun doon sa ginagamit ng Lord sa buhay nyo, mga kapatid, hindi po yun mali. Espiritu ng Diyos yun na siyang nagsasabi sa iyo na, naisip mo bumili. Tapos bibigyan mo na, wow, okay po yun. Magandang bagay po. Kasi bakit? Kasi kay Lord galing yun. Amen po ba? Amen po ba? Hello? Amen po ba? Sa halip na pag-isipan mo na, pastor namin kasi hindi. I-bless mo siya at matutuwa ang Lord sa iyo. Amen? So, yun po yung ating mga commitment. Una, may commitment tayo sa Diyos, sa Ama na mamahalin natin, kay Jesus na susundin natin, sa Holy Spirit na hayaan nating gabayan ang ating buhay. May tungkulin tayo, commitment tayo sa church, dapat, at tungkulin nating daluhan ang gawain niya. Amen? Suportahan yung pangangailangan niya. Tungkulin natin na magpa-train tayo para tayo ay mag-mature. Ayan, katulad ngayon, tinuturuan. Tungkulin po din natin, mga kapatid, na panatilihin natin yung ating pagkakaisa. Tungkulin din po natin na gawa ng mabuti ang bawat isa. At tungkulin din po natin na i-bless po yung mga ginagamit ni Lord sa ating pong buhay. At pangatlo na tungkulin po natin, ay yung tungkulin po natin sa ating mga sarili. Sabihin nyo sa iyong katabi, sarili. Ano tungkulin natin sa ating sarili? Sabi po ng 1 John 2:13, I'm writing to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. Okay? Meron pong tatlong stages dyan ng Christian life. Children, young men, at saka fathers. So, tungkulin mo, kapatid, sa iyong sarili, na ikaw, kapatid, ay lumago spiritually. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tungkulin mo sa iyong sarili na ikaw ay lumago spiritually. Alam nyo, mga kapatid, nung tayo po ipanganak, nung tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, ang tawag sa atin noon, infant, babes in Christ. Okay? Nakita nyo po yung mga, ayan, nakatulog na yung ating babes dito. Ayan, nakita nyo po siya. Siya po ay babes pa. Hindi pa po siya katulad po ni Pides at saka ni Samina. So kaya po, kung tayo bago pa lang kay Lord, mga kapatid, yung iba sa ating mga baby, na iba po ang ugali ng baby. Ang baby po, dependent po yan. Kapag ka po siya ay iinom, humingi ng tubig. Pagka nagugutom, humingi po ng pagkain. Hindi pa po niya kaya magluto sa sarili niya. Masusunog siya kapag binuksan niya yung kalan. At kahit po yung po mga katulad ni Sammy at saka ni hindi pa rin ho nila kaya. Pero may konti na ho silang pwedeng gawin. Amen po ba? Amen po ba? Di ba? Pakikuha mo nga yun, pakiabot mo nga yun, pakiwalis mo nga ito. May konti na silang pwedeng gawin. Pero yung mga kabataan, mas marami silang pwedeng gawin. Amen? Kaya nilang magugas ng pinggan, kahit nilang magbuhat ng etong ganitong mga mabigat, tulungan kanila sa paglilikpit ng mga gamit, ganyan.
Pero yung pong mga adult, mas marami po silang pwedeng gawin. Kaya po tayo, tungkulin natin na huwag tayong pumayag na tayo po ay magiging, pakisabi sa katabi, bansot na Kristiyano. Ano po ba yung bansot? Hello? Yun po yung isang bagay na huwag po nating papayagan na mangyari sa atin, na tayo'y bansot. Ano po ba ang katangian ng bansot? Kailangan mo pang sabihin. Kailangan mo pang sabihan. Sino po dito yung kailangan pang sabihan na, uy, Sunday ngayon, mag-church tayo. Uy, nakapag-devotion ka na ba? Uy, naku, hindi na dapat yung ginagawa ng isang katulad mo. Uy, yung bibig mo, bantayan mo. Oh. Andiyan po ba tayo? Hello? Bansot po lang yung ganun. Na kailangan pang pinapaalalahanan. Kailangan pang sinasabihan. Dalawang bagay po ang importante sa atin. Una, personal devotion. Pakita lang mo yung katabi mo. Nagbabasa ka ba ng Bible? At mga kapatid, ang pagbabasa ng Bible ay hindi isang verse lang, isang araw. Hello? 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 Sino dito yung kumakain, isang subo lang, maghapon, okay na siya? Kaya mo yun, Brad? Isang subo lang? Hindi, minsan ilang cups tayo, di ba? Hello? Kung sa physical, nakakailang cups ka, tapos sa salita ni Lord, isang verse lang, kaya mo ba yun maghapon? Hello? Hello? Lalo mahirap yung hindi nagbabasa. Fasting palagi. Sino dito, mga kapatid, yung hindi kumakain? Minsan nga, di ba, nakakalima pa tayo? Almusal, merienda. Tanghalian, merienda. Hapunan. Minsan nga, may pang-anim pa eh. Midnight snack. Tapos pagdating sa Biblia, hindi nagbabasa. Mga kapatid, anong ginagawa niyo sa inyong espiritu? Mamamalnourish yan. Dehydrated yan. Hello? Kaya pala, pagka may problema, may pagsubok, mayroong hindi magandang sitwasyon, ano ang ating ginagawa? Reklamo, galit, paninisi. Kasi bakit? Nai-starve yung ating spiritual life. Kaya, panalangin ko, simula sa araw na to, magbabasa na tayo ng Bible at magpe-pray. Hindi pwede pong basa lang ng Bible kasi ang pagbasa ng Bible, kinakausap ka ni Lord. At ang pag-pray, kakausapin mo si Lord. Hindi po pwedeng sa relationship ay one way lang. Kailangan two way. Kailangan may pagkausap ka kay Lord at may pagkausap si Lord sa iyo. Amen? Amen? Hindi pwedeng pray ka lang ng pray, pagkatapos mo mag-pray ay tama na, hindi ka lang nagbabasa ng Bible. Hindi pwede yun. Kasi pag nag-pray ka, sasagot si Lord. Minsan ang sagot niya, kapatid, sasabihin, sige, intay ka muna ha. Hindi pa yan pwede kasi nire-ready ko pa yung karakter mo. Hayaan mo, pagka naisuko mo na yan, naiayos mo na yan, dadating na yung sagot ko. Kung humingi ka, tapos biglang tumahimik ka na, ano mangyayari? Hindi mo narinig yung sinabi ng Lord. So, eto ka nga, nagtatampo ka, Lord, ba't gano'n? Nag-pray naman ako, bakit hindi mo ako sinasagot? Anak, sinagot kita, kaya lang sabi ko, maghintay ka. Hindi mo naman sinabi yung Lord, hindi, nagsasalita ako, sa iba yung pansin mo at attention mo. Sino ditong bata ay yung daldal yung nanay niya, tapos iba yung kanyang ginagawa, tapos magtatanong, Nay, ano sabi mo? Hello? Hello? So, parehong kailangan. Amen? Hindi lang tayo pray ng pray. Kailangan magbasa ng Bible.
Kasi kailangan natin marinig kung anong sinasabi ni Lord sa atin. Hindi lang pwedeng tayo lang ng tayo, yung salita ng salita. Hindi pwede. Kailangan patas. Yun ang una. Pangalawa, ay tatlo pala to, no? Pangalawa, kailangan natin pagtagumpayan yung mga tukso at pagsubok. Sinong walang tukso at pagsubok? Taas ang kamay. Wala naman, wala eh. Lahat meron eh. Amen po ba? Pero anong sabi ni Lord? Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So ang ibig lang sabihin nito, mga kapatid, pakisabi po sa inyong katabi, kakampi mo ang problema. Pastor, bakit ko naman naging kakampi? Kasi tinutulungan ka ng problema na lumakas ka sa pananampalataya. Amen? Di ba, pagka easygoing tayo, nakakalimutan natin si Lord. Kaya si Lord, minsan nagpapadala, para ano? Para maalala natin siya. Amen? Minsan nakakalimot po tayo pagka ayos po, easygoing. Kaya sabi ni Lord, sige, papadalang ko to kasi nakakalimot eh. Amen po ba? At pangatlo, mga kapatid, napaka-importante. Sabi ng 24:13 ng ating binabasa kanina pa, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, sino po dito yung pong nanalo, pero sa kalagitnaan ng takbuhan ay umayaw? Di ba tayo mismo meron tayong kasabihan ng mga Pilipino? Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. So kaya po mga kapatid, hindi po tayo nakakasiguro na tayo po ay talagang makakarating doon sa finish line hanggang hindi po dumadating yung panahon ng ating kamatayan. Kaya dapat ang ating pong puso at atikain is tatakbo ko, magpapatuloy ako, mananatili ako hanggang kunin ako ng Panginoon. Amen? Amen? Hanggang kunin ako ni Lord. So dapat yun po ang nasa isip natin. Hanggang kamatayan, magtatapat ako sa Panginoon. Amen? Amen? Yun po dapat. Hindi po tayo dapat na nagpapadaig doon sa mga problema, mga hindi. So bilang pagtatapos, ito po mga kapatid. Commitment ang dahilan kaya tayo naligtas. Commitment ng Diyos Ama na iligtas ang kanyang nilikha sa kasalanan at kapahamakan sa pamamagitan ng pagsugo sa kanyang anak. Saan kayo nakakita? Ama, binigay ang anak. Pero kasi sabi niya ililigtas niya yung nilikha niya Kaya, para maligtas, hindi naman natin kayang ligtas ang sarili natin. So anong ginawa ng Ama? Binigay yung anak niya. Kasi yung anak, kaya niya tayong iligtas. Grabe yung sakripisyo ng commitment ng Ama, di ba? Pero yung anak, ito po, ang ginawa. Commitment din ng Diyos anak na ihandog ang kanyang buhay para bayaran ang ating kasalanan at kaparusahan. Kaya nga sabi ng Romans 5:8, But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, meron akong gustong sabihin sa inyo. Wag niyong i-down ang sarili niyo. Okay, sabihin mo yan sa katabi mo, wag mong i-down ang sarili mo. Bakit, kapatid? Bakit hindi natin dapat i-down? Kasi tandaan po natin, mga kapatid, nung ikaw ay maligtas, kapatid, binigay ni Jesus yung lahat ng potential na pwedeng maging ka. Kaya huwag mong tingnan ang sarili mo katulad ng dati. Amen.
tandaan mo, naligtas ka na. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, naligtas ka na? Amen? Hindi na ikaw yung dati, naligtas ka na. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ito, yung commitment ng Holy Spirit sa atin, na tayo ipanganak na muli, yung lahat po ng sumampalataya kay Jesus, at tulungan silang maging matagumpay. Yan po yung pong isang bagay, mga kapatid, na hindi po yan ipagkakait ng Holy Spirit sa atin. Amen? Amen? Hindi pinagkait ng Ama ang anak niya para may magligtas sa atin. Hindi pinagkait ni Jesus yung buhay niya para mabayaran yung kasalanan natin. At hindi pinagkakait ng Holy Spirit yung kanyang tulong para tayo po ay mabago at maging mananagumpay. Sabi nga, Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Amen po ba? Hello? Kaya ito po yung ating tandaan, mga kapatid. Kung commitment po ang naging daan para maligtas tayo, commitment din po ang kailangan natin upang patunayan natin na tayo talagang kasama na sa mga naligtas. Amen? Tingnan niyo po yung katabi mo. Kasama ka na ba sa mga naligtas? Amen? Amen? So kung kasama na po tayo sa naligtas, anong sabi? Ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, tingnan niyo po yung katabi mo at sabihin mo, ayan ang mananatili hanggang wakas. Tapat hanggang wakas. Amen? Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo yan, ikaw yung mananatiling tapat hanggang wakas. Bakit po tayo nating kayang manatiling tapat hanggang wakas? Ito po yun. Na kung hindi tayo sinukuan ng Diyos Ama, hindi rin natin siya susukuan at lalayuan kahit maraming hadlang at sagaban. Amen? Na kung hindi tayo sinukuan ng Panginoong Hesus, hindi rin natin susukuan ng iglesyang tayo ay kanyang inilagay para lumago, mamunga at mag-mature. Amen? Amen? Mga kapatid, hindi natin ito iiwan. Kasi ito yung ating pong pangako sa Lord. Amen? Sa halip, magdadagdag pa tayo. Amen? At kung hindi tayo sinukuan ng Banal na Espiritu, hindi rin natin susukuan ang ating paglagong buhay espiritual kahit pa maraming pagsubok at tukso tayong mararanasan. At meron po akong dagdag, kanina pinadagdag ito ng Lord sa atin. Pero tayo po kasi bilang tao, alam ng Lord na kailangan natin ng inspiration. Amen? 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 At kaya po gusto kong sabihin, pangatlo, may paraan ng Diyos para inspire tayong huwag bumitiw sa ating commitment. Ito po yung kanyang ginagawa. Pinagbubungan niya yung ating inaalagaan. Meron ka bang negosyo? Meron ka bang taong inaalagaan? O meron kang hayop o halaman na inaalagaan? Pinagbubungan niya yun. Nakita ko po ito eh. Kasi, naikwento ko po sa inyo minsan na yung pong aking alaga ay meron po siyang 3 inakay na kinagat po ng langgam at namatay. Pero ngayon po, nakabawi po yung mag-asawa na yon na at may bago na po silang inakay ngayon. At medyo nahiya lang po ako sabihin sa inyo na kung ang namatay noon ay 3, ngayon ay higit pa sa 3 yung kanyang inakay. At alam nyo ba na 3 po yung mag-aasawa na yan, 3 silang lahat may inakay na. At tuwan-tuwa po ako kasi noong pong binigyan ako ng dragon fruit ng bunga, sabi ko, salamat sa dragon fruit. At ang sabi ko lang sa Lord, Lord, wala bang panibagong? Nagulat po ako, may panibago po na bunga. Sabi ko, wow. So, mga kapatid, ito po minsan ang gawa ng Lord sa buhay natin. Kung meron po tayong inaalagaan, pinagbubunga yon ng Panginoon.
Kaya kung meron ka inalagaan, halimbawa, bata, halimbawa, tao, hindi po habang panahon ganyan yan. Magbabago po. Maayos po. Amen? Amen? Kasi anuman ang iyong pagtuunan ng panahon at atensyon, nakasama mo ang Lord, may bunga yun, kapatid. At yun ang isang way ng Lord para hindi po tayo bumitiw at sa halip, patatagin natin ang ating hawak doon sa ating commitment. Amen? Pangalawa, na ginagawa po ng Lord na pag-i-inspire po sa atin, sinasagot niya yung ating mga panalangin. Amen? Sino dito yung may mga answered prayer? O, di ba? Bagamat may mga hindi pa, pero meron na. So, hintayin na lang natin yung mga dadating pa. Amen? Pero kung hindi ka nagpe-pray, bakit ka mag-aantay ng sagot? Di ba? Ang sinasagot ng Lord, yung pinag-pray mo. Pero kung hindi ka nagpe-pray, bakit siya sasagot? Ano sasagutin niya? Ayun. So, kaya dapat mag-pray para may sasagutin si Lord. Amen? At ito po yung alam na alam ko, naranasan ko to eh. Gumagawa po si Lord ng paraan para lunasan yung ating pong mga nararanasang kalungkutan. Mga kapatid, alam ng Lord na ikaw ay nalungkot, ikaw ay natakot, ikaw ay merong mga bagay na minsan parang pinanghihinaan ka ng Lord, ng loob, alam ng Lord yun. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, alam ng Lord yun. At tandaan mo, kapatid, kailangan maging aware ka. Andiyan pa ba tayo? Maging aware ka na kasi may gagawin si Lord na paraan para yung bagay na yun, takot man yun, kaba man yun, kawalan man yun ng pag-asa, may gagawin si Lord. Nasagot doon. At naniniwala ako, mga kapatid, yun ay gagawin ni Lord kasi bakit? I-inspire ka niya na tama yung ginagawa mong commitment, pero i-encourage ka pa rin niya, i-inspire ka niya na lalong humawak doon sa commitment na yan. Amen? Pero palagi nating tandaan, mga kapatid, hindi lang tayo ang humahawak. Hinahawakan tayo ng Lord. Amen? Para hindi tayo makabitaw. So, ang kailangan lang nating palaging siguruhin sa ating mga sarili, hindi ako bibitaw. Hanggang kamatayan tong usapin na to. Amen? Tingnan niyo po inyong katabi niyo. Ayan. Hanggang maputi ang ating mga buhok. Hanggang wala ng mga nakabantay na mga gwardiya sa ating mga bibig. Hanggang, ano sabi mo? Hanggang mga medyo nabibingin na tayo. Ayan. Andyan pa ba tayo? Ayan. Kahit na tayo mga senior na, ayan, makikita pa rin natin ang isa't isa. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin kay Lord.